Welcome mga kapanyang ko sa aking mini cooking vlog. So ito na naman po tayo. Ako po ay magpapakita ng simple recipe lang po para sa ating mga newbie dito sa Hong Kong. Actually mga kapangyaw, kung hindi nyo po na itatanong, tatlo na po yung naging amo ko dito sa Hong Kong. Pero hindi po talaga ako nagluluto. So dumating po ako dito sa pangatlo kong amo nang wala po talagang alam. As in zero knowledge po. And sa totoo lang po, hindi rin po nila ako binibigyan ng recipe kung ano po yung dapat kong lutuin. Ngayon po, ang ginawa ko is nag-search lang po ako sa YouTube. YouTube lang po, at the same time, mga Chinese na luto po ang chinecheck ko sa YouTube. And kinakopy ko lang po yun. Minsan pinapanood ko sila 5 minutes, 10 minutes, kasi allowed naman po akong gumamit ng cellphone dito. At the same time, hindi naman talaga sila nagsasuggest sa akin na iluluto ko. Sige, huwag nila akong hayaang gumamit at manood ng YouTube. Wala silang kakainin. Charot. So, ayun nga mga kapangyaw, dumating ako dito talaga ng zero knowledge. Pero sa 8 months ko dito sa amo ko, so 8 months na po ako mga kapangyaw dito sa third na employer ko. And masasabi ko po hindi ko na kailangan ng YouTube. Minsan po gumagawa na lang po ako ng mga cooking ideas ko na talagang as in sa akin lang, walang halong YouTube, etc. or something. So ngayong araw mga kapangyaw, balik tayo. Ang iluluto ko po ngayon is 4 dish para sa mga employer ko. Actually kami dito ay 5. Isa ako, of course, and then yung aking babae at lalaki, and then yung dalawang alaga ko. So 4 to 5 dish ang niluluto ko po dito araw-araw. Pag tinatamad po ako ay 3 dish lang po. So at saka soup po. Kasi ang hirap talaga mga kapangyaw mag-isip ng iluluto. Promise, maniwala kayo sa akin, nakakalugaw ng utak sa pagluluto pala. Minsan mauubusan din ako ng recipe mga kapangyaw, kasi ikaw ba naman 4 to 5 dish yung iluluto mo sa isang gabi lang, bukod pa yung dish ko ng tanghali mga pangyaw ha. Sa umaga lang talaga ako as in nakakalibre, kasi sa umaga napakasimple lang ng breakfast namin, tinapay, ako nagkakanin ako, akin lang yon. Tapos sa mga alaga ko naman tinapay lang, steam lang, as in talagang napakasimple lang. Tapos yun nga mga kapangyaw, pagdating ng tanghali at saka ng hapunan, sa tanghali 2 dish ang niluluto ko, pagdating ng hapunan 4 to 5 dish. So sinong hindi mauubusan ng dish mga kapangyaw, diba? So alam ko relate kayo dyan, kaya talagang napakahirap maging kunyang dito sa Hong Kong. Talagang gumagana ang utak mo, ang kamay mo, ang katawan mo, hindi maaaring naka-stack lang yan mga kapangyaw. So itong isi-share ko sa inyo mga kapangyaw is additional knowledge na rin para sa mga newbie dito sa Hong Kong. So 4 na recipe nga ang niluto ko dito mga kapangyaw. Actually, nagsinigang na baboy ako. So, this is my first time para iluto yun sa kanila and then i-try din nila. So, syempre, sour yun mga kapangyaw. And then, nag-fried lang din ako ng fish. As in, simple lang talaga. Fried fish lang. And then, gumawa ako ng eggplant. And then, spinach, yung pinaka-vegetable ko sa kanila. So, wala akong soup sa kanila mga kapangyaw. So, ito nga yung proseso ko ng paggawa ko ng aking sinigang na baboy mga kapangyaw. Actually, hindi ako kumakain ng baboy mga kapangyaw, pero nung niluto ko to, since binoiled ko muna yung pork ko para mas maging malambot siya, hindi ko nalasahan yung lasa ng baboy mga kapangyaw. Kaya alam nyo, kinain ko talaga yung okra. Kasi naghati kami ni babae dun sa okra namin. Syempre, gumamit ako ng magic sarap mga kapangyaw. Actually, this is my first time to use magic sarap too. Kasi ang ginagamit ko talaga dito is yung chicken powder mga kapangyaw. Pero sabi ko, try ko muna yung magic sarap. Then, okay naman yung kinalabasan niya mga kapangyaw. So, ayun nga, ito ay sinerve ko sa kanila mga kapangyaw. And thanks God, kasi nagustuhan naman nila. Although hindi nila na-finish yung soup, kasi nga sabi nila medyo maasim. And then, yun nga, wala tayong magagawa kasi mostly talaga sa kanila dito ayaw nila ng maasim, ayaw nila ng maalat. So, gusto nila is slight lang. So, bok choy and then okra nga mga kapangyaw ang nilagay ko sa aking sinigang na baboy. So, ayan, habang niluluto ko siya mga kapangyaw, wala akong ginawa dyan kundi sumayaw na sumayaw, charot pa. So, nilagyan ko rin ng 2 pirasong sili mga kapangyaw, pero since may bata ako mga kapangyaw, hindi ko na yung tinisa. So, ito yung finished product ko mga kapangyaw. Ayan. So, hanggang dito na lang ulit mga kapangyaw. Thank you for watching. Bye!